Hindi lang West Philippine Sea, mga kapatid, o mga isla o mga likas na yaman sa West Philippine Sea ang tinatarget ng China, kundi maging ang ating mga kaisipan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ko muli mga kapatid at meron tayong bibigyan ng reaction video and commentary. Habang ako nag-i-scroll sa Facebook, nakita ko to mula sa BRP Sierra Madre. Yan. Sabi rito mga kapatid, they are not only after our islands, they are also after our minds. The red flags of influence operations targeting Filipinos, sabi rito mga kapatid. Every time Filipinos argue online, someone moves closer to our shores, not with ships but with influence. Behind familiar faces and so-called neutral posts, coordinated narratives are at work, reshaping how we see our rights, our allies, and even ourselves, sabing ganun mga kapatid. Sabing gano'n, no? Every time daw mga kapatid na merong usapin tungkol dito sa ating mga issue sa West Philippine Sea, may mga lumalapit sa atin, hindi mga barko, kundi ito yung mga tao, mga kapatid, no? Mga kilalang muka, pamilyar na muka sa atin mga kapatid na sinasabi nilang neutral sila, wala silang pinapanigan, pero may kaugnayan, coordinated narratives, no, ng China. Ibig sabihin mga kapatid, parang ine-echo lang nila, sinasabi lang nila kung ano yung naratibo ng China na gustong sabihin sa atin. Gusto nilang baguhin yung ating pananaw, yung ating pagtingin sa ating mga kaalyado at mismo mga tol, yung pananaw natin dito sa usapin ng West Philippine Sea. So yan ang ating pag-uusapan ngayon mga tol. Samahan ninyo ako dyan. Bigyan natin to ng reaction video, bigyan natin ng commentary. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe, mag-follow and like. Nasa 113,000 na tayo. Maraming salamat. Araw-araw nadadagdagan tayo ng mga bagong mga Pilipino na talagang sumusuporta sa ating mga kinauukulan, sa ating mga otoridad. For example, sa AFP, sa PCG. Yan, maraming salamat sa inyo. I-gate natin, ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. You've seen their posts. You've heard their excuses. They say it's just opinion, but it's part of something bigger. When narratives from Beijing echo through Filipino voices, that's not coincidence. Oh, sabi rito, nakikita na natin sila. Napapanood na natin sila sa mga social media, no? Sinasabi nila, opinion lang nila yan. No, personal opinion lang. Pero sabi mga kapatid, kapag napapansin natin na parang ine-echo na nila o inuulit na nila yung naratibo ng Beijing, ng China, parte na to ng kakaiba at mas malaking propaganda mga tol. Yun ang sabi. No? Yung propaganda syempre dinagdag ko na lang yun mga tol. Pero may mga red flags kasi na kailangan nating bantayan para malaman natin kung ang pinapakinggan ba natin pro-Filipino o pro-China, no? Alamin natin yung mga yan. It's political warfare. They are not only after our islands, they are also after our minds. In 2023, a group of Filipino social media influencers and vloggers Group of Filipino social media influencer and vloggers, mga tol, were flown to Beijing for a media training funded by Chinese agencies. lumipad sa Beijing para sa media training at ito'y funded o pinondohan ng China. The training promised cultural understanding, but what followed were synchronized narratives, all echoing the same line. Ooh. China is misunderstood. The West Philippine Sea is for everyone. The U.S. is the real threat. Yun yung yun yung naratibo. Yun yung naratibo. Balikan natin yung sabi misunderstood lang daw ang China. Hindi lang daw natin sila nauunawaan. Ang West Philippine Sea o South China Sea ay para sa lahat at ang Amerika ang real threat. Gusto ko lang ipagpauna mga tol, hindi tayo pro-Amerika ha, hindi tayo pro-US. Nagkataon kasi
na dapat nga China ang kaibigan talaga natin at ang kasakasama natin pero meron kasing mga bansa na sumusuporta sa atin. Syempre, nandoon yung ano natin. Nandoon yung simpatsya natin sa mga tumutulong sa atin. It's not always easy to spot disinformation. Sometimes it sounds logical, even patriotic. But when we look closer, the same patterns repeat. Teka, balikan muna natin. Sabi rito mga kapatid, hindi madaling makita. Hindi madaling makita kung sino yung mga dapat na hindi natin pinapakinggan. Kasi kapag nagsasalita sila, sounds logical, no? Parang may punto naman din talaga. Halimbawa na lamang nito. Not always easy to spot disinformation. Sometimes it sounds logical, even patriotic. Ito, halimbawa to, Sasragando, Sasot yan. Them, sila. Gustong sakupin ng China ang buong South China Sea. Sabing ganon, which is totoo naman eh. Totoo naman eh. Me, sabi niya, China has been existing for about 5,000 years. Your country has just begun a country since 1946. Sometimes we have to learn the math first and see if the math is mathing. Kung gustong sakupin noong isa ang buong yan, why exactly they would do that at this point in time? They had 5,000 years to do that. Ang tunay na gustong manakop yung mga dayo lang sa lugar. Well, yun yung sabi ni Sasrogando Sasot. Yan ay opinion niya mga kapatid, no? Pero kung kayo tatanungin, ano masasabi nyo rito mga tol? But when we look closer, the same patterns repeat. Let's break them down, one by one, so you can see exactly how the manipulation works. These are the 5 red flags. Red flag 1, echoing Beijing's claims. So ito na yung red flag 1, echoing Beijing's claim. Ibig sabihin, inuulit lang kung ano yung claim ng Beijing. Parang nagiging parrot sila mga tol. From Facebook posts defending the 9-dash line to essays calling China's expansion understandable, some Filipino voices now repeat Beijing's propaganda, almost word for word. These narratives chip away at what the world has already affirmed. Almost word for word. Ibig sabihin talagang inuulit lang nila yung propaganda ng China. No? Kung ano yung claim ng China, kung ano yung sinasabi ng China mga tol, parang inuulit lang nila. Sabing gano'n, or for example, bigyan natin ng reaction kanina, yung binasa natin. Meron daw 5,000 years ang China to do that, sabing gano'n. Nagsimula lang mga tol, guhitan ng China ng 10-dash line. 10-dash line yun, 11-dash line, basta mga ganon. Nagsimula lang nilang guhitan ng ganon is 1947, 10-dash line. 1950, nung ginawa nilang 9-dash line. Okay, ginuhitan nila yan mga kapatid, no? Sinasabi kasi nila mga tol na matagal na daw silang nangangalakal dyan, matagal na daw nilang ginagamit yung karagatan na yan at meron silang mga sinasabing mga historical claim. Kasi nga mga kapatid, napakatagal na talaga ng China. Kung titignan nga natin mga tol sa kasaysayan, mas nauna pa silang ma-develop kesa sa Amerika. Sa totoo lang mga tol, yung Amerika nung that time, mga ano pa sila, mga Indian, mga Native American, mga mukhang Indian, alam niyo yun. Hindi yung Indiano na na taga-India. Yung mga Indian, alam niyo yun, yung mga nakatira doon sa parang cone shape na kubo, yung mga ganon. Habang ang China naman is maunlad na, marunong na sila gumawa, magaganda na yung mga kasuotan nila, yung parang mga napapanood natin sa mga telenovela, mga ganon. Magaganda na yung nila, mga kasuotan nila, na-develop na talaga sila noon. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito mga tol is yung South China Sea. Okay? So 1947 lang nila sinimulang guhitan yan. Meaning, dun lang talaga nag-start na sinasakop na nila etong etong South China Sea. Tapos 1950 nung ginawa nilang 9-dash line yan. 1982 mga tol, nagkaroon ng kasunduan. 'Di ba? Pumirma tayo, Pilipinas, China, pumirma din diyan 1982. Nagkaroon ng kasunduan, yung tinatawag na UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Tapos na-ratify yan noong 1996. Ngayon, eto ang problema. Meron nga bang basehan ang China doon sa kanilang claim na 9-dash line? Sabi na ng International Court, ang sabi na ng Permanent Court of Arbitration, wala silang basehan at labag yan sa UNCLOS mga tol. So ngayon, sabi, gusto ng China sakupin ng South China Sea, which is ginagawa nila ngayon mga tol.
sa pamamagitan ng guhit nilang 9-dash line at saka sa pamamagitan ng pagpapakalat nila ng mga barko. Hindi ba totoo yun? Hindi ba totoo yun, mga tol? Di ba? O, yun yung nakalagay dito kanina, mga tol, sa post. O, balikan natin tong post na to. O, ayan o. Them, sila, sabing ganon. Gustong sakupin ng China ang buong South China Sea, which is totoo naman eh. Pero imo, 154 nautical miles, minsan 50 nautical miles pa lang, mga tol, mula rito sa ating baybayin. Meron ng China Coast Guard. Hindi ba sa pananakop yun sa buong South China Sea? Diba? Naglalayag ang ating mga mangingisda, naglalayag ang ating mga barko, itinataboy tayo ng China at sinasabi nilang part pa rin yun ng teritoryo nila. So, hindi pa ba yun pananakop ng China? So, sinasabi ni SAS, sila. Pero siya, ang sabi niya, China has been existing for about 5,000 years. Kung gusto daw sakupin ng China ang South China Sea, bakit hindi pa nila sinakop noon pa? Well, problema na ng China yun kung bakit hindi nila sinakop noon pa. Pero ang nangyayari yung ngayon. Yun ang ating pinag-uusapan, mga tol. Di ba? Balikan natin dito sa The world has already affirmed that the West Philippine Sea is ours under international law. Red Flag 2, blaming the U.S., excusing China. Ito na yung red flag number 2. Kapag nakikita nyo, mga tol, na sinisisi ang Amerika, tapos ay parang pinapalampas lang yung mga ginagawang pangaharas ng China, kapag wala silang sinasabi tungkol sa mga aggressive action ng China sa ating mga barko at puro US, puro ganito ang sinisisi at hindi pa sila nakontento sa US, sinisisi pati AFP natin at saka PCG natin. Aba, red flag number 2. Okay? Notice the pattern. Criticize U.S.-Philippine drills as provocative, but stay silent about Chinese warships and water cannons. Oh, ulitin natin, i-elaborate lang natin, okay? I-emphasize natin, mga tol. 'Di ba? Sinisisi nila bilang dahilan yung pagkakaroon natin ng Mutual Defense Treaty, pagkakaroon ng EDCA sites, pagkakaroon ng mga multilateral maritime drills ng Amerika at ng Pilipinas, kasama na rin yung mga ibang bansa. Pero tahimik sila, no say sila, wala silang kibo sa mga pangwawater cannon ng China, sa mga ginagawa ng China ng pagbangga sa mga barko natin. Diba? Ulitin natin, mga tol, ang Pilipinas, hindi tayo lumalagpas doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Hindi tayo lumalapit doon sa baybayin ng China para ipagtabuyan nila tayo. Sila ang lumalapit dito sa atin. Sila ang pumapasok sa loob ng ating exclusive economic zone. Na kung pagbabasehan natin ang UNCLOS, mga tol, yan ay labag. Labag, ibig sabihin illegal. Diba? So ngayon, tanong, may karapatan ba ang Pilipinas magsagawa ng mga maritime drill sa ating exclusive economic zone? Naman. Meron, i-easy natin yun eh. May karapatan tayo. May karapatan ba ang Pilipinas na makipag-alyansa sa ibang bansa? Oo naman, ginagawa nga mismo ng China yun eh. Diba? Nakikipag-drill nga sila o nakikipag-joint drill nga sila sa Russia eh. Diba? O bakit sila pwede, tayo hindi? O alam nyo na, red flag number 2. It's called narrative inversion, flipping aggressor and victim, until Filipinos see defending our own waters as a provocation. Ginagawa daw nila yon, mga tol, hanggang yung mga nauutong mga Pilipino, mga utuutong Pilipino, makikita na nila, oo nga, no, provocation nga yung ginagawa ng ating AFP. Hindi nila nakikita na yung ginagawa ng AFP at ng Coast Guard, mga tol, is pagtatanggol sa ating soberanya. Hindi na nila nakikita na yung ginagawa ng Coast Guard, which is yun ang front line, sila ang nakaka-receive ng water cannon, sila ang tinatamaan ng water cannon, sila ang binabangga. Mga tol, ang ginagawa nila is para magkaroon ng karapatan ng ating mga mangingisda na makapangisda. Ngayon, sa mata ng mga Pilipinong nauuto, provokasyon na ang ginagawa natin. Hindi na paggiit sa ating karapatan. Di ba? Red flag 3, alternating between fear and dismissal. One day they say China means no harm. The next they claim we'll be nuked if we stand up for ourselves. Nako. Red flag number 3, mga tol. Nung una, sinasabi nilang, mabait naman ng China eh. Diba? Hindi naman sila nananakit eh. Hindi naman sila agresibo eh. Tapos gayon, sinasabi nila, delikado Pilipinas kapag ginera tayo ng China. Delikado Pilipinas kapag kaya ba nating harapin yung mga nuclear bomb ng China? Sabing ganon. Biruin nyo, mga kapatid,
Ayaw nilang payagan, nagagalit sila kapag ang AFP natin mga tol, nandirito yung Typhoon missile ng Amerika. Sinasabi, bago nyo iyabang yung mga Typhoon missile na yan, kaya nyo bang harapin ng nuclear ng China? May mga nagsasabi pa nga, saan nyo gagamitin yung missile? Oh, tapos ngayon ito ay pinantatakot sa mga Pilipino. No? Yung nuclear daw ng China. Alam nyo mga tol, ang China, hindi yan basta-basta papasok sa gera. Kasi meron silang sinusunod. Etong CCP mga tol, meron niyang doktrina, meron silang pinaniniwalaan. Kung kakayanin nilang manalo sa isang labanan without firing even a single bullet mga tol, gagawin nila yon. Yun ang kanilang doktrina mga tol. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi magkakaroon ng gera dyan. Hindi magkakaroon ng gera dyan. Not unless mga tol, no? Not unless. Talagang, alam mo yun, sukdulan na may masasawi dahil sa mga ginagawa nilang pagbangga, pang water cannon. Kasi ulat-ulat nga nitong nakaraan mga tol, dun sa hanay nila may nasawi mismo nung nagkabanggaan yung dalawang barko nila. Well, di nila pwedeng isisi sa atin yun. Silang dalawa nagkabanggaan Pero mga tol, mangyayari lang talaga na magkaroon ng gera dyan kapag ka talagang merong nagpaputok na isa. Pero tignan nyo ang Taiwan ha. Almost 60 years na nilang binabantaan niya na gusto na nilang sakupin. Pero tingnan nyo naman magpahanggang ngayon. Yung mismong mga taga-Taiwan, payapa silang nakakapamuhay. It's emotional manipulation. Swing between comfort and fear until resistance feels pointless. Red flag 4, weaponizing racism and confusion. Oh, eto na yung red flag number 4. Bigyan natin ng reaction ulit. When critics expose China's aggression, these propagandists call it xenophobia, twisting legitimate defense of sovereignty into racism. It's a tactic to silence dissent and make Filipinos second-guess patriotism. Oo. Red flag 5. Parang sinasabi natin mga kapatid na parang sinisingle out lang natin ng China, ganon. Racism mga tol. Disinformation industry targeting trust. Red flag 5, disinformation industry targeting trust. Behind the screens is an industry. Coordinated channels profit from ad views while pushing content that normalizes China's control of our seas. Beijing's investment in these local voices is small, but the return is huge. Doubt, division, and demoralization. Yun ang problema. Yun yung nakikita natin ngayon. Sa pamamagitan ng mga disinformation o pagpapakalat mga tol ng mga maling information, kaya nga disinformation di ba? Nagkakaroon na tuloy ng agam-agam, nagkakaroon na tuloy ng pagkakawatak-watak yung mga Pilipino. Meron nang pumapanig sa China, meron pumapanig sa mga Pilipino, mga tol, di ba? Ang nagkakaroon ng problema mga kapatid, yung mismong Pilipinas. Nawawalan na ng tiwala sa mga sundalo, nawawalan na ng tiwala sa Coast Guard, di ba? Sa gobyerno wala, problema nila yon mga tol kung talagang mawawalan tayo ng tiwala sa kanila. Ako nga minsan nawawalan ako ng tiwala sa gobyerno natin Bakit? Ang daming kurakot Sino pagkakatiwalaan mo? Sino maituturo nating hindi magnanakaw dyan sa mga yan, di ba? Kaya ako mas nakafocus na lang ako mga tol sa usapin ng West Philippine Sea. At least itong mga pinakikinggan natin, hindi mga politiko to Di ba? Etong AFP natin, etong Coast Guard natin. Pero pilit nga silang hinihila ng mga politiko Diba? Ayaw makialam sa politika nitong mga Coast Guard saka sundalo natin. Ayoko na masyadong pag-usapan yung politika, nakakawalang gana di ba? Tuloy natin. China's strategy is not about one post or one video. It's a long campaign to replace truth with doubt and patriotism with apathy. When Filipinos no longer trust each other or believe our sovereignty is worth defending, the West Philippine Sea is lost. Yun ang problema. Kapag ang mga Pilipino humantong na sa ganung punto kung saan parang iniisip na nila na worth it pa ba ipaglaban ang ating karagatan? Kasi di ba may mga nagsasabi, naalala ninyo, dagat lang yan Di ba? Bakit tayo makikipaggera para sa dagat lang yan? Kumbaga parang hindi na worth it sa kanila etong pagdepensa natin o pagtatanggol natin sa ating karapatan. Nagkakaroon na sila ng doubt na sabi nila wala namang kwenta di ba? Kapag dumating na tayo dun sa puntong yon mga tol, wala na, talo na tayo. Yun yung style, yun yung estratehiya ng China. Biruin mo mananalo sila without firing even one single bullet. Yun nga talaga yung nila mga tol Yun yung
doctrine nila dun eh. Yun yung kailangan nilang itaguyod. Kaya nga yung mga barko nila, mga tol, tingnan nyo, kahit isa walang gasgas, hindi pa lumalaban sa gera yung mga yun eh. Puro pang intimidate lang. Kapag ikaw natakot ka, na-intimidate ka, sumuko ka na, talo ka na agad nang hindi ka nakikipagsuntukan. Parang ganon mga tol, nagigets nyo ba? Not by invasion, but by persuasion. Political warfare doesn't need missiles, only messages. The battle for our seas begins in our minds. Be discerning, verify, defend truth as fiercely as territory. This is BRP Sierra Madre. Alright mga kapatid, eto bigyan ko lang kayo ng example Bigyan ko kayo ng example mga kapatid ng isang gerang pwedeng maipanalo nang hindi humahantong pa sa bakbakan. For example mga tol, meron kang property. Eto, para mas madali nyong intindihin meron kang property. Merong umaangkin sa property mo. Kahit na ikaw ang may hawak ng titulo, ikaw ang may hawak ng tawag dito ng papeles, dokumento na ikaw talaga nagmamay-ari ng property na yan, biglang may pupunta sa'yo, sasabihin ka nila yan. Siyempre sa umpisa lalaban ka, hindi diba? Hindi pero paano pag ganito? Pinapalibutan araw-araw yung bahay mo. Kumbaga tinatakot ka. Pinapalibutan araw-araw yung bahay mo. Iniikutan ka. Nakikita mo may mga umiikot, nagmamasid. Diba? Tapos biglang magpapadala sa iyo ng mga sulat na tinatakot ka mga tol. Ikaw, kesa ilaban mo, aalis ka na lang dun sa lugar na yon dahil takot ka. Diba? Kahit magsumbong ka sa mga pulis, diba? Sinasabi nila, mayaman kami, kontrolado namin lahat ng mga tao rito. Wala kayong magagawa, 'di ba? Ikaw aalis ka na lang. Mananalo ngayon sila. 'Di ba? Mananalo ngayon sila, matatalo ka. Pero tanong, may nangyari bang bakbakan? Wala. Ganun na ganun mga tol. Ganun na ganun itong nangyayari ngayon sa atin. Sa pamamagitan ng mga disinformation, sa pamamagitan ng mga intimidation, gagamit pa sila ng mga kapwa natin Pilipino na akala natin talagang para sa mga Pilipino, akala natin mahal ang ating bansa, akala natin mahal ang ating inang Pilipinas. Pero imo, them gustong sakupin ng China ang West Philippine Sea. Them, ibig sabihin hindi niya pananaw yon. Pananaw lang ng iba yon. Pero sabi niya, kung gustong sakupin ng China ang South China Sea, dapat matagal na nilang ginawa yan dahil 5,000 years na sila nag-e-exist. Well, problema na ng China yun kung ba't di nila sinakop. Ang problema ng China mga tol, sinimulan lang nilang guhitan yan ng 9-dash line o ng 10-dash line nitong 1947 lang. Tapos ginawa nilang 9-dash line noong 1950s. Problema na nila yon mga tol. Eto, 1982, pumirma ang China, lumagda ang China sa kasunduan. Maggagalangan tayo at meron tayong kanya-kanyang 200 nautical miles exclusive economic zone. Problema ng China at hindi rin nila nirerespeto mismong pirma nila. Ano ngayon masasabi natin dyan? Diba? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.